buntag natong tanan. Pasalamat ta sa kusog nga gihatag sa Ginoo nato, which is the owner of our life. No? Faithful kay siya nga nag-strengthen sa matag usa, naggiya, naghatag og provision. Pero ang atong response usahay dili siya nindot, but God's mercy na agyapon. So, sa atong pagsugod, mga igsoon, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you for giving us another opportunity this morning to listen to a message from the book of Psalms. And I pray that you will use me, empower me once again, dear Lord, and allow me to deliver your message according to your will this morning. I pray that you will prepare each and everyone's heart, and please help us to learn principles that we may be able to use it, Lord, sa among pagpangalagad nimo, to honor you and to worship you, O God, in spirit and in truth. Thank you, Lord, and for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Nanata sa ika-160 sa pagtuon sa the book of Psalms. And we are now in Psalm 102. Ang katapusan ni nga atong pagtuon, mga igsoon, aning Psalm 102, from weakness to worship. Part number 2. Katapusan ni siya sa Psalm 102. And again, Psalm 102 is a cry of pain. Yet, it points to God's eternal strength and mercy. Di ta kalikay aning pain. Di ta kalikay aning paghilak. Kay naagay mga gahion nga part sa kinabuhi, mga kaigsunan. Unya, ato nang sabton nga pag naay mga gahion nga part sa ato ang kinabuhi, resulta na sa kagahion pod sa atong ulo. Because if we are just going to obey God, naay mga lisod pero dili na ipaapekto sa Ginoo sa atong kinabuhi because He promised that He will fight for us. Kana lang ang kaaway daan nga mao si Satanas, mga kaigsunan, iyang i-fight for us. Kana pang mga ginagmay nga mga kabilinggan sa kinabuhi. Are you listening? Sama sa gingon sa Ginoo ba? Kung ang akong anak akong gi-provide ninyo, kana pang inyong pagkaon? Pero ingon anak kagamay ang pagtuo sa mga Kristohanon kay sa pagkaon pa lang mga uyog naman. So mo na nga ato nang i-exercise ang ato pagtuo, mga kaigsunan. So mo na point aning Psalm 102, do naay mga kalisod sa atong kinabuhi, yet kaning Psalm, mga igsoon, sa 102 gipoint ta aning adto sa Ginoo nga gipahinumdom ta nga siya ay nag-create nato. So kung maguba man ni atong kinabuhi, mga igsoon, siya ra sad ang maka-revive ani. Siya ra ang maka-repair, siya ra ang makapabarog na tugbalik haron makapangalagad tagbalik sa Ginoo nga kanang madinaugon. Okay, another 3 points aning kabuntagon, mga kaigsunan, naata sa ikaupat, which is confidence in God's eternity. We believe that God has no end. He is eternal. And His existence is eternal. So kaning atong kinabuhi diri, mga kaigsunan, lumalabay ra ta diri. So tanawa ra gud ang panghitabo. Ang mga tawo nga hinimo ra lumalabay ang kinabuhi aning kalibutan na makikompetensya sa wisdom sa Ginoo. Dili siya nindot. So, kung ang atong kumpiyansa naa diha sa Ginoo, mga kaigsunan, and believing that He is eternal, mga igsoon, makaingon taoy nga, asa matadapit magduda? Nga naa siya kagahapon sa mga nilabay panahon sa atong kinabuhi, naa siya karon, naasan siya sa atong gipadulngan? So, our troubles are temporary, but God is eternal. Hinumduman nato na. Maybe we are in trouble today, but always remember that the God who saved us and who called us and who make us His servant
mga kaigsuonan, eternal. Di ba? Unya gitagaan ta niya sa iyang pulong to guide us, dili na to ni dudahan. Ngano man asa ka mangitag libro mga igsuon nga nagisgot na daan sa sinugdanan hantod sa katapusan? The Bible speaks about the eternity of God. Iyan ang nahisgot tanan ba? Naan na siya sa future. Nagpaabot na siya. He knows the ending of this world. Nga naman siya'y gahimo. Unya, iyan at ang giingnandaan nga naay bag-o niyang gihimo karon mga igsoon, which is the new heaven and new earth. Nga igabot sa panahon, iyan na nang ihatag, pero tapuson usa ni kaning daan. Nagisuwat na. Unya atong dudahan ang Ginoo. Unya diin man ta nakaibaw ana mga kaigsunan. Ning Bible nga atong gikuptan karon. Inaana mo goy ng lusot nga wala di na ni inspired ning Bible ni. Ang motuo nga inspired ang King James Bible kulto na. Well, priting lisura na to. Di kita mga luwas ani kay ang original di man kita kasabot. Di ta kasabot sa original oy. Unya diin mata nahigmata nga naa di ay kaluwasan. Di ba? Kani nga Bible mga igsoon no? Diri ta nahigmata nga kinahanglan di ay indwelling of the Holy Spirit. And how to be indwelled by the Holy Spirit is by accepting Jesus Christ in our heart as our personal Lord and Savior. Diin man ta na nakakaplag. Di ba? Unya asa man nato pangitaon nga miyon ta nga ang Bible dili siya kanang existing nga Bible karon dili siya inspired nga ang Ginoo man mo'y tag-iya ani i-allow din niya nga mahitabo na nga wala na preserved nga pulong sa Ginoo nga magamit nato og sa tibuok kalibutan kay go ye into all the world good. So naagyo na. Di ba? Pero di sa nato ikadinay mga kaigsunan nga naagyo mga Bible nga panglawgaw. No? Kanang mga tinangtangan ba? Kanang mga daghan na kayong mga gipang-usab. Pero di yun nato hindi nato pwede ingnon nga kaning King James nga atong gikuptan dili ni inspired. Kay una sa tanan mga igsuon, God can preserve His Word and He has the power. Unya sa pagsuwat ani nga pulong mga kaigsuonan, it was the holy man of God nga gimove sa Holy Spirit. Unya, mayon sila original to. Pero ang pag-translate dili na mga ingon gani dili luwas daw. Dili i-allow si Ginoo Dili i-allow si Ginoo. In fact, ang nagsulti ana King James man gyapon ang gigamit. Wala di ta maglibog-libog sa atong ulo mga kaigsunan. Kung dili King James sa atong gamiton, unsa? Na kung dili King James atong gamiton, unsa? Di kung way lain tang magamit, nganong ato maning dauton mismo ang atong gigamit? So watay laing masaligan nga makita na to nga ang buhing pulong sa Ginoo pure mga kaigsunan nga wala bitay na nasambog ang yawa nga mga kuan niya kanang iyahang mga pamaagi nga maglibog ta. Walay gipuno, walay gikuha. Ay ari ta musalig ta aning King James No? Naa diri makita nato mga kaigsunan nga ang Ginoo eternal. Makita na to diri sa Psalm 102, klaro kayo ang giingon si Ginoo. Verse number 12, nanawa sa 102 verse number 12. But thou, O Lord, shalt endure forever, and thy remembrance unto all generations. Mahinumduman ang Ginoo sa tanang henerasyon mga igsoon. Hasta ang generation nga wa pa niabot. Hantod yun is katapusan. So, kita, pilaran ta ka gutlo aning kalibutan na, o niya magsulti-sulti ta mga kaigsunan nga kanang
Ingon ana kabahin sa pulong sa Ginoo, murag kuyawan ta ni. Ang atong buhaton ani mga kaigsunan, ato nang i-disregard ng mga istorya ingon ana. Let's focus on the command of God to look for souls that are lost. Maunay atong kugihan. Maunay atong paspasan, maunay atong hatagan og pagtagad. Kay bisan gani Bisaya nga Bible atong gamiton sa pagsulwining, nituo siya sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, ginamit ang Cebuano Bible ha. Maluwas dili. Maluwas oy. Kadaghan mga pastor nga Bisaya ang gigamit sa pagsulwining sa ila, hantod na sa iyang pagkapastor nagwali na siya Bisaya gihapon. Ipugos man na nimo kung di kasabot sa in English. Diba? Pero ang nakanindot kay naatay basihanan, which is the King James Version, nga nawa man ni diri. Pagtanaw na to sa King James, naa lagi. Pagtanaw na to diri sa Cebuano, wala lagi. At least natakabaw ta. Diba? So asa man ta mo base, diba, sa King James gihapon? Ngano nakaibaw man ta nga sa NIV daghan gipanangtang. Ngano nakaibaw man ta nga sa mga Cebuano translation ang uban na ay mga gipang-usab, na ay mga gidiminish ang meaning sa word. Asa man ta nakaibaw sa comparison sa original ba? King James. So naa sa King James, wala sa uban. O, di asa man ta. Naritas King James mga igsoon. Pero di ta mo apel na ilahang mga kalain diha. At least makaibaw lang ta ba nga kaning atong gikuptan nga Biblia inspired kini. Preserved word of God ni. Dili ni powerless. Ug di ta mahimong kulto kung musalig ta ani mga kaigsuonan pulong sa Ginoo sa King James Version. No, this is the inspired word of God. No, the preserved. Ako tuod ko nga this is a preserved word of God. Kay kung wala ni siya kuan, dili ni siya tinuod. Nganong inigbasa nato sa laing Bible, murag wa may lami. Pero inigbasa nato sa Bible sa King James, nindot kayo ba? Nindot kayo. Pero kung mubasa ka, dili way labot ng King James, basa ka og NIV, basa ka og kanang kuan, kanang American Standard, basa ka og uban na mga kuan ba? Pare-parehara. Pare-parehara ba? Pero when it comes to King James Version, makaingon ka nga, lahi yun basahon, no? Ang Ginoo yun ni istorya ba? Sa ato, mo ni nakanindot. O di, ato ning kuptan tinuod ni mga igsoon, no? Ako lang nagilakbit mga igsoon, kay it talks about God's eternal nga kuan niya, traits niya. O niya, ang iyang pulong, maglisod na tagpangita. Naara, gi-preserve niya. No? Nayabo ni sa English mga igsoon for the reason na kabubuton gyud as Ginoo for the reason nga may bawaan sa tanan. Kay ang mando sa Ginoo is go ye into all the world. So if you are going to go into all the world and bring the original manuscript, kisa may makasabot. Namiyon din ta nga ang speaking in tongue, pastor. Ang Holy Spirit may mo pasabot. Dili man, ikaw pa yung magbuot sa Ginoo nga ang gibuhat sa mga apostol, di man speaking in tongues tanan. Di ba? Si Christ mismo, wa man siya nag-speaking in tongues, sa diyang gisulwining niya ang Samaritan woman. Sa diyang iyang gitawag ang iyang mga apostoles, wa man siya nag-speaking in tongues. Di ba? Siya may gatudlo gyud sa apostles. Wala niya gigamit ng speaking in tongues. So it means naa ang kanang discipleship na ang one-on-one teaching of the word of God. Mao na gitudlo sa Ginoo nato. To go and bring forth fruit, na usa ka bunga dad-o nimo. So meaning giunsa man na nimo? Nagwali kag 100 nya, at least na usa na daan nimo. O gitudloan gyud na nimo para nahimo siyang bunga. That is one-on-one dealing. Ang discipleship, bring forth fruit. Giklaro gyud na si Ginoo nga ang iyang mando
dili na nato kanang dunganon ba? Naagyud tay one-on-one. Mao na siya ang discipleship. Mao na lisod kaayo ipatuman sa simbahan ang kining one-on-one kay usay mataliganan man nato. No, kay murag laay ba laay usara ato bangon no. Yung ganahan kag daghan ya di man na nimo matiman. So sa kasayon sa gitudlo sa Ginoo nga ang usa ka Kristohanon mag-atiman kung ato lang ibutang magkwanta kanang minimum of 5. Matag usa, minimum of 5. Kay nga naman, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Ang imong Sabado ug Domingo, preparation na nimo para sa service. O di ba kaya kayo? Kada adlaw nakibisitaon usa, how much time you will spend to that person? 15 minutes, 30 minutes. Di ba? Kung magnindot ninyong istorya, kay mga pipa mo, ka oras. So, doon ay 24 ka oras, kung na to og 8 ka oras, ibutan na nato mga kaigsunan. Ibutan na nato, na 13 hours nga free nimo. Unsa may sakit ana kung makahatag ka anag 1 hour para sa discipleship. Hantod nga ma-free ka sa Ginoo sa imuhang prisuhan para mahimo jud kang free niya nga kanang 13 hours nimo para nagyud na sa Ginoo. Di ba? So kanang imong 5 nga minimum, miyon ka nga kaya pa man ako mupunog usa sa usa ka adlaw, di na kay adlaw nga duha imong adtuon. Di ba? Pero kung bisag 5 lang ang atong kuanon 5. Di na mag-multiply ang simbahan. Unya, sunod pangutana, kapoy ba pag-atiman og 5 sa tibuok nimong kinabuhi? Di gyud kapoy. Ang imong trabaho ra gyud na, imo na siyang bisitaon every week, bisitaon nimo. Unya, tudloan nimo sa pulong sa Ginoo, i-make sure nimo nga kanang siya kanang nagtuon siya, no? Kanang i-make sure nimo nga nakakaton siya giving, i-make sure nimo nga nag-discipleship pud siya. Inguna na ba? Monitoring. Diba, hindi man pwede soul winning nakapirmi nakita ninyo. So na ang meaning diha, pagpatubo, pagpadako ba? So kung mao na ibuhaton nimo sa tibuok nimo kinabuhi, nga naa jud kay i-maintain diha nga 5. Kung 5 lang yun imong kuanon. One person a day. Lunes hantod sa Biyernes. Mura kaga trabaho ba? Unya, wa kay trabaho sa Sabado ug Domingo kay imo nang gidedicate para sa simbahan. O di kanindot ana. Muna gitawag mga kaigsunan soul networking. Soul networking. Kay kana networking na agyo nagikuha diha sa discipleship nga method. No? Si Christ nanguwag 12 ang iyang first level. So ang 12 naapod sila ilaha, the same thing. O bisag ato 5 lang. 5. Naghan magay na tagduha ra. Kaya binary networking nga business, managhan magay na pila ka milyon na sila sa usa lang ka tuig. So kung ato lang i-apply balik sa simbahan kana nga concept nga gigamit anang business mga igsoon, ato nang i-apply sa simbahan. Nga mao magyunay tag-iya tinuod ana nga method. No? How to multiply. Mao na siya'y concept sa discipleship. Dili ka kinahanglan mag-atiman og gatos-gatos. Dili ka kinahanglan mag-atiman kay ang mahitabo manggod karon ang utok sa mga tao is nakoy Bible study diri, nakoy Bible study diri, nakoy Bible study diri, unya nga attendance diha tagdaghan kaayo ana ba. Ang growth ana mga tawhana dili nimo ma-sure. Unya ang imong lesson diha nga imong ikuan dili na mahimong intentional kay ngano man lain na sa tay bag-o inguna na ba. Di ka kausad ba? Now, whereas katong usa one-on-one ra, na siya mga pangutana anang lesson atong previous, ingon na, so maistoryahan ninyo, so sure ang growth. Mao na gusto sa Ginoo nga siguro ang pagtubo ani tawhana. O kasi may katudloan nato ana, ang naghimo nato the eternal God.
Unya ato siyang dudahan ana nga concept. Di ba? O tumana ra gud ninyo pag atiman mo. Kay lisod atiman nun kung ganion na to ba nga renta kamo giatiman ta mo daghan kayo mo nya man may bustadi po mo dito na puno giatiman ingon ana may klarong growth oy kamo gani og ako nay gatudlo ninyo ha. Naklaro ba inyong growth? Dili ka mo grow hantod nga dili ka magatiman. Amen. So ang sure nga growth mga igsoon is the method of God. Amen. Nga ang usa ka tawo gitudluan ug naa pud siya gitudluan. Mao na siya ang discipleship. Everybody should be a teacher. Kaya mo nag-ingon si Ginoo, by now, dapat ikaw nanudlo na ka. Diba? The same thing nga gibuhat sa Ginoo kang Apostol Paul. Gipatudluan niya dito sa mga apostles, unya pagkahuman usay nahitabo. Nanudlo na sad si Apostol Paul. Unya pila ka buk na iyahang mga bunga diha. Nga naglihok pud. Oh. Mo na gitudlo sa atong Ginoo nga mao'y naghimo nato mga kaigsunan. So, mao na nga ang atong gisaligan ang Ginoo nga naa siya sa una, naa siya karon, naa siya dito nagpaabot sa unahan. Unsa iyang gisugo? Wa na usab mga igsoon. Wa na usab. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So kung naa diha ang atong confidence sa buhi nga Dios, sa Ginoo nga dili mawala mga igsoon, anong kita magwala-wala man atong pagpangalagan? So, unsa may pasabot ana? Ang nawala-wala ang atong confidence. Tanawa, kung mawala ang imong confidence, di ba muhunong ka? Kung hinunong ka, mura mo kong gikulbaan, nawa akong confidence na, nawa akong kumpiyansa, mura mo kong gikulbaan. Pero kung ang imong confidence, grabe, strong ka ayo. It speaks of your faith. Mao na makapakumpiyansa sa tao. Ang pagtuo ba? Di ba? Kana bitaw mga rides nga, kuyaw kayo nga mga rides. O na mo pabilib ana nga sakay og roller coaster mura na gasuroy-suroy dito sa pero nay uban wa na mura nag mabuang ba. Mura nag mohangyo, break. No munaog na ko. Idi lalim. Oh, daghang mga tawo nga taas kay tolerance kanang isa ka taas ikalit kag hug. Pero ako makapangutana gyud ko nganong ato gyud ning silutan atong kaugalingon mobayad pata niya silutan ato atong kaugalingon. Piti pag mahalang bayara, una kung maligkas pa ka diha sa imong higot. Pwede pa ka diha na lang kataman. Mahal kay bayad ya pakuyawan ka. Kana musuod ka og kanang mga kanang horror booth ba. Noon sa mo bayad ka para hadlokon. Pero naagi mo bayad, oy. Bayad para hadlokon. Nya igabot sa sud, bisig-singgit. Di na ko. Mo na isa, di na ito masabtan ganin tao. Walay kuan ba? Walay... Ambot na lang. Way connect, bitaw, way connect. So, confidence nato na diya sa Ginoo gyud. Ayaw ibutang imong confidence sa tao, ayaw ibutang imong confidence sa imong kaugalingon because it will surely stop. Pero kung tuwa ta si Ginoo, it speaks of His eternity, eternal niya nga trait. So, meaning to say, ang atong confidence po, di po magunong-hunong. Padayon po na siya. Number 5, hope for future restoration. So, usa ni nga makapapadayon na to, kaning atong hope. Kay kung wala na tay lauman mga igsoon, mupadayon pa ba ta? Wala na. Ngano ni huno maka, wala ko naglaom. Wala ko naglaom. Ingon na ba? Pero kung naa pa imong hope, ligon pa kaayo mga kaigsuonan, abisan pagwa kay nakita karon ang akong paglaom na agyod nagpabilin mo padayon ka oy. Di ba? So, naay future restoration. So, God will restore His people and reveal His glory. Usa ka adlaw, iya ipakita ang iyang himaya. Remember ha, unsay gisulti sa Revelation, the new heaven and new earth ninaog sama sa usa ka bride. Di ta ganahan mo kuan ana
nga mahitabo na siya, tinuod man na. Usa ka adlaw i-reveal na sa Ginoo mga kaigsunan ang iyang himaya. In Psalm 102:13-18, tanawa. Thou shalt arise, in verse number 13, and have mercy upon Zion, for the time to favor her. Yeah, the set time is come. So, moabot ang panahon, mga kaigsunan, nga mahitabo na ni siya, which is nagkahinay-hinay nagka-reveal sa atong panahon karon. Sa panahon ni David, mga kaigsunan, nasulti na, diri sa verse number 13, the set time is come. How much more karon? Yang mayo data nga dugaya na anak pastor oy. Unya karon wa mangyapon. Hinumdumi ang ratio ha. Pila ka days ang pila ka years ang usa ka adlaw sa Ginoo para nato. Dili 1,000 days ha. 1,000 years is one day of the Lord. Pero kanang milenyo, usa ra na kaadlaw sa Ginoo. Pero sa atoa, it's 1,000 years. So, ingon ana siya kadugay niya, mayong ka nga, hagbay naman na lang, the time is come, niya, wa pa lagi. Kahinay sa ratio. Mura bag ang Ginoo, naman siya sa tunga. So, gamay na kaiglihok diha, dako na kaiglihok diri sa, ingon ana, rago na. Mula, dili na ito question na Ginoo, it will surely come. Ang atong tuhuan, ang atong lauman, mga igsoon, na ay future restoration. Dili na ito question na Ginoo, niya kanusam ni Lord, hagbay naman yung come diri, niya, wanong wa pa man eh. Kuyawa ko na ito mo question sa Ginoo ugod. Ang atong tutukan, mga kaigsunan, na may gisugo ang Ginoo na ito, nahuman na ba? No? Natapos na ba na ito? Kaysa masitag question sa Ginoo nga mao'y atong final authority. In verse number 14, for thy servants take pleasure of her stones and favor the dust thereof. Tanawa, ang servants sa Ginoo nag-take pleasure sa mga stones, kanang stones, mga broken stones sa iyahang, sa Zion ba, kanang sa lugar nga mao'y pinili sa Ginoo, bisan ang mga buak nga mga stones and the dust, tanawa, taas kay ilang regard. Taas ilang favor. Because it is chosen by the Lord. In verse number 14, so the heathen shall fear the name of the Lord, and all the kings of the earth thy glory. Tuwa nakatutok ha, tanan ha. Hastang mga hari. In verse number 16, the Bible says, when the Lord shall build up Zion, He shall appear in His glory. Moabot ang panahon nga i-build nagbalik sa Ginoo, mga kaigsuonan, karon imo adtuon gyud ang lugar nga kanang mao gyud kanang lugar ba? Wala lain ka gamit oy, naay moski dito. No? Gaitero, moskitero. Lain ang gagamit dito, mga igsuon, dili ang iya sa Ginoo gyud. Mao na nahimo siyang tourist spot. Pero moabot ang panahon, usbo na sa Ginoo, ibalik na niya, mga kaigsunan, ang original. Wala. Kinsa may magpahimos, ana, kinsa may mag-enjoy, ana, dito niya. Ang mga luwas. Mo nagiingon, mga kaigsunan, nga dapat karon magandam ta. Kana bitong nakaibaw na ta ang atong hope is that we will be with the Lord as He promised in His Word. Unya, so naa kay pagpilian, mga igsoon, unsa man ka dito kanang observer ka o usa ka unya nga mo reign with Christ. Depende man na, in the millennium palagdaan, mo reign ka if you are going to let yourself suffer with the Lord today. Ya unsa guna ang mga suffering good oy? Diba? You are bearing the name of Christ, unya gi-persecute ka, that is part of the suffering. Unya gapadayon jud ka. Diba? Kanang i-persecute ka ba because of your service to the Lord? That is suffering already. Unya kana dili ta murag mahadlok ta nga ma-persecute ta, makwanta usay magtakuban pa ta, di ta mailan nga Kristohanon ta. Kay mahadlok ta nga sawayon. No? Tagsa na lang kita bitaw ron og tawo nga tingali ibalik na to na ba nindot kaayo nga magbitbit tag Bible manglakaw-lakaw ta
Kay murag sukad nga ang Bible na sa cellphone. Wano, hasta mga uban preacher god, cellphone ay dadon diri magwali. Dili na physical book ba? No? Laptop na naa sa pulpito, dili na gyud Bible. Kay naa naman sa Bible daan ang laptop. Pero wa man mo replace ani oy. Amen. Kana mag-study ka, okay, pwede ka mo gamit anak kay mas paspas pan og kuan, kani copy paste ning wala na nimo. Kay di magka-copy paste ani. Pero lahi gyud oy kung imong tan-awon ba sa Bible ari diri ba lahi gyud siya oy. Bisa pag mayong ka nga makasuwat naman sa gadget pastor, lahi gyud ang kaning kuan oy. Kadi ba? Lahi gyud siya. Mo na nga naay moabutay nga i-repair sa Ginoo, i-restore niya ang nagguba mga kaigsunan because of sin. Ang atong hope na adiha, di yung kamunong, uy, kaya may restoration, may tabo. Nga usa ka adlaw, ang iyahang saad nato nga mga hintil, mga igsoon, usa ka adlaw, nga maubanta sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Kaysa dihang mahuman na tanan, according sa Bible, Ephesians, iyon din sa Ephesians chapter 4:30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Ano ba? Sure man ni. Unto the day of redemption. So kanang redemption diha mga kaigsunan, that is the restoration nga gisaad sa Ginoo sa matag usa. Kaya gitagaan mata, when we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, naa na kay seal. Unya ka na nga seal, mga igsoon, nga nadawatan nimo, mo na siya ang pagpamatuod nga usa ka nga i-redeem unya. Usa ka nga i-restore unya. Usa ka nga suluban o eternal nga lawas. Di na mamatay. Unya, namoy hope ana o nawad na mong hope. Pero kani ayaw kawa og hope ani mga igsoon. Kaya nga naman, moabot ang panahon gyud. It's either mauna kag kamatay, nagpaabot ka sa waiting area, no? Naa ka sa, tuwa na ka sa langit, kaya wala may Abraham's bosom. Ni diritso na ka sa langit, tuwa na ka, na ayahay na kayo, no? Ganahan mo muuna. Magkaingon ta tungkol sa kalisod sa kinabuhi diri, murag, hindi ta na uli, oy. Pero kung imo tan-awon mga kaigsunan, mag-gather ta og reward, di adiri. Inig-abot na to dito sa gingarian sa Ginoo, wala na gathering of rewards dito. O, unsa man atong buhaton na ni, magpabilin sa ta diri kay para mag-gather tag reward. O mangadto na ta sa langit. According sa ato ang mentor nga si Apostle Paul mga kaigsunan, lami na kay giadto sa langit, pero pag tan-aw niya sa mga tawo, nginanglan pa man siya silag pulong sa Ginoo eh. Gipili niya nga magpabilin. Sa pangidaron nga lami na i-retire. Iguwang na ba? Di ba? So, si Paul is the image mga kaigsunan of a Christian nga bisan sa old age niya na aghapon ang kainit sa pagpangalagad, basta sakto lang yun atong buhaton mga igsoon. Nindot kaayo ang ato ang kanang faith nato, ligon kaayo niya ang provision sa atong kinabuhi, ligon kaayo kay durable riches God ang ihatag sa Ginoo, magamit gyud nato para sa buhaton sa Ginoo. Unya ang atong hope nakakuan jud intact kaayo ba? Kay sigurado na gud ta nga maabot gyud ta didto nganong di man na nato buhaton diri ang gisugo sa Ginoo. Di ba? Nya magkadaghan ang atong agi, magkanindot atong kinabuhi. Nganong lisod ang kinabuhi sa Kristohanon? Nganong medyo murag nasakit man atong kinabuhi? Kaya wa kita gibuhat sa Great Commission. Ya matingala pataan na mga igsoon nga nabisit di man sa Great Commission. So, hope for future restoration na ana. In verse number 17, in God's Bible, He will regard the prayer of the destitute and not despise their prayer. In verse number 18, this shall be written for the generation to come
and the people which shall be created shall praise the Lord. We have an eternal God. Ang ato yung kuano, it is God that will build us. It is God who created us. Unya, gidestroy ta sa yawa, mga igsoon, and it is God who build us again. No? Sama sa kanang makapahimaya sa iyahang sa presensya sa Dios. So siya gihapon na nakahimo na, not us. Kani kinabuhi na to, di mo gini makapahimaya sa Ginoo. But because of the grace of God, nakapahimaya na ang atong kinabuhi sa Ginoo. It is because of Him. Di ba? So, kung dili tungod sa Ginoo, wala ta diri karon, wala ta, way simbahan, wala tanan. Wala ko diri. No? Amot buhi pa ba ka ako? Ako kay baw. Pero tungod sa Ginoo ni tanan. So, ang atong paglaom, kung atong ipabilin diha, mga igsoon, uy, bisag unsa pa ta kahuyang aning atong kinabuhi, maka-worship gyud tas Ginoo. No? Again, he could turn our weakness to worship. Number 6, God's unchanging nature. Sa may nature sa Ginoo. Di ko na mausab. He is the same yesterday, today, and forever. He is unchanging. So creation changes. Kita, mga hinimo. But God, nga nag-create, never changes. He is still the same. So kung unsa siya nga nakigdeal nila ni Moses sa unang panahon, nilang Abraham, ni David, He is the same today. Mabito na, gibasihan na to mga igsoon ang mga panghitabo sa unang panahon. Unya atong ikinabuhi, i-aplikar na to sa atong kinabuhi ang mga prinsipyo nga mga nakatuna na to gikan sa Bible, and it is effective. Kung ato lang yung sundon atong katunon mga kaigsunan, munindot ang atong kinabuhi. Mo na epekto sa buhi nga pulong mga igsoon. Kita mag-usab-usab ta. Pero ang atong gisunod nga tag-iya aning pulong nga si Kristo mismo, He is the Word. He is unchanging. Di ba? Unya ni-believe ba mo nga ang pulong sa Ginoo si Kristo? Unya di ta mo believe nga ang King James inspired. Di ba? Ako nito, mga kaigsunan, bisag NIV pa imong gamiton, mag-soul-winning ka. Pulong sa Ginoo man na lagi pang umit. Lagi pang diminish, pero kung mahatag nimo sa insakto nga pag-explain, maluwas oy. Di lang ta mo gamit anak kay bawo naman ta nga kuana kanang corrupted na. Oh. Pero bisag kana pa imong gamiton lagi. Ngano inigbasa na to sa in English, di ba? Hubaro na to. Oh, translation na po na. Ay, pugos na to. Kana nagsulwining ta. King James na itong gigamit. Unya atong gisulwining. Wa in town ka eskwela. Unya ato sila pugson in English yun name. Basta di ka kasabot og in English. Di ka maluwas. O dili, wala nag-i-offer sa Ginoo sa tanan. Kadagha mga tao di kasabot sa in English. Dili sa Pilipinas lang ha. Kadagha mga tao nga magnganga mga kaigsuonan. Nya, ang nahibaw na yun, hey Joe. Yes. Oh, yes, yes, yes. Sigun sa isulti, yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Bisag ko, wana, patyo na taka. Ano pa sabat pa? Yes, yes, yes. Wana, dali ra, magkangkir na yung wakay edukasyon ay. Di ba? So, according sa Bible, mga igsoon, sa Psalm 102, 25 to 28, of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. That is God's creation. Tanan. Sugod sa sinugdanan, it is God who created everything. Og siya po, this is His marvelous work, mga igsoon, kaning ato makita, tanang creation, including us. In verse number 26, they shall perish. Kana mga creation ba? They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed.
Creation man. Pwede usbon sa Ginoo. Unya, way mo dunan og dugay. Kita, hamis kita sa una. Karon. Ha? Nung siya na may nahitabo. Muhamis ang agtang. We wax old. Magkausab. Muna nga, way tao nga makapasigarbo sa imong kinabuhi, mga igsoon, kay di gyud ta, we are changing. No? We cannot keep our beauty. Magkausab gyud. Nobody could keep your youth. So kamo mga young people, ay gyud magpasigarbo sa inyong kusog karon. And that is why God said, remember thy Creator in the days of thy youth. Kay usa ka adlaw, mawala na imong kusog. Usa ka adlaw, mawala na kahamis sa imong beauty. Usa ka adlaw, mga tangtang ng buhok sa imong o. Usa ka adlaw, maniguwang ka. But God, no, nga imong gilikay-likayan sa imong beauty, imuhang murag imong gilaug-laugan sa imuhang kinabuhi. No, ang Ginoo dili gyud mausab, mga igsoon. Ha? Verse 27. But thou art the same, and the years shall have no end. Thy years shall have no end. Walay katapusan ang atong Ginoo. Kita magkatiguang mga wala ta, lain na sad nga generation by generation, pero ang Ginoo sugod sa first generation hantod sa pinakakatapusan nga generation, the same God who never changes. Nya di ta mo believe niya? No? The children of thy servants, Tanawas 28, shall continue, and their seed shall be established before thee. Kinsa man ang magpadaghan? God. So the children of thy servants shall continue. So ato nang i-declare naman na diri. Kita mga servant ba tas Ginoo karon? Mga servant tas Ginoo? Ato ba na ma-make sure og atong makuan sa Ginoo, mapasalig sa Ginoo nga kaning among mga anak, Lord, amo gyud ning giyahan nga mo continue ni sila sa pagpangalagad nimo? Because it is the design. If you are now the servant of God, the children of the servant of God should continue. Muna makita nato nga ang ilang mga amahan o inahan, wala kayo'y gugma sa buluhaton sa Ginoo. Ang ilang mga anak pod, labaw pa. Pero kung makita sa mga anak nga ang ilang ginikanan, nangalagad sa Ginoo, ni ang Ginoo gapanalangin mga igsoon because of their service to the Lord, mas grabe pa silang mga lagad. It is God's design. Nga ang mga servant sa Ginoo, servant, pasabot, nangalagad ni, shall continue. And, dili na diha na hunong, and their seed, seed sa mga anak, shall be established before thee. Kisa may mo establish na? God. So in other words, mga igsoon, wala tay laing masaligan sa atong mga anak o sa atong mga apo, kundili ang Ginoo. So dili nato paningkamutan nga kitay magkupot anak nila, atong paningkamutan nga mukupot sila dito sa Ginoo. Atong itugyan sila sa Ginoo, mga igsoon, dili kay ato silang kanang kita mo protect nila. We cannot protect them forever. But according sa gisulti sa Bible, mga igsoon, we have an eternal God and His nature is to establish us. Amen. His nature is no ending. Ug kana nga nature is to give good to His creation. Di ba? Mao na kita manikamot gyud ta nga naman tay mga anak, ang ato gyud di-desire sa atong kinabuhi nga kaning atong mga anak di mo palayo sa Ginoo. Amen.
Kini atong mga anak mo paduol gyud sa Ginoo, mosalig gyud sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi ug ang ilang mga anak nga umaabot adto sa Ginoo ma-establishar. Di man kita ana makahimo ang Ginoo man gyapon, but our desires matters. Amen. Amen. Kay bisag unsa pa ka-powerful ang Ginoo, di siya magbuot-buot sa imong kinabuhi. Tanawa ra gud unsa siya kahambol. Siya gahimo nato. Pero naay balaod ha. Naay balaod. So, ug sa kwan pa disclaimer. Di ko magbuot nimo, pero naatay balaod. Nga kung di ka mutuman, naay consequence. Di ba? Pero kung ato lang imagineon ba, siya'y gahimo nato, siya'y nagtudlo nato kung sa'y angay buhaton, yan di ta musali pagka wag yun yung utukaw eh. Di ba? Kung sa kasing karagan, dili yun utok ba? Yan yung utok. Utuka. Wag yun, di yun kasabot ba? Moni, ang pagsabot sa pulong sa Ginoo mga igsoon is to understand every simple details like go and preach. Simple kayo no? Go and preach. Asa lisod ana? Di ba nahimong lisod ang pag-go? Labaw na nahimong lisod ang pag-preach? Nga naman, because our mind and heart is not there. Amen. Wala ta nagtuon. Unsa na to pag-preach? Wala ta nag-free sa atong time for that very important mission, and that is why we cannot go. O ngano lagi kung ganahan kayo ka imo maghawanan ng panahon mga schedule nimo, hawanan nimo kay ngano man importante kay ini akong buhaton. Nganong kaya man na nimo ipadaplin ang uban diha. No, hasta imong pamilya pwede nimo ipadaplin kay nakay buhaton, importante kayo ni. Oh? Pero para sa Ginoo na di importante. Nga maora man na iyang sugo nato. Unya kana nga sugo mga kaigsunan, nagtangag pag yun na pilting dako ang ganti. Faith matters yun. How you believe sa Ginoo nga eternal, Ginoo nga mao'y naghimo nimo, Ginoo nga mao'y nag-purchase nimo sa diyang naguba ka, ug ang Ginoo nga nagsaad nga usa ka adlaw maadto ka sa iyang gingharian. Unsa kadako ang imong pagtuo ana sa iya? Diha mo matter mga kaigsunan. Nga ang imong kinabuhi, we know that all of us are weak. Huyang magyuta. Klaro ang statement sa Bible, we are nothing without the Lord. Who are we without God? Nothing. But because He purchased us, giluwas ta niya, gipuy-an ta niya, nahimutang somebody in His sight. A somebody who could approach God. A somebody who could understand His Word. Kadako na anang benefit. Pero a somebody also that could hurt the Lord. Nga naman, because you are sealed unto the day of redemption. But you did not obey Him. You did not listen to Him. You did not follow Him. Oh. So kita mga adult, ibalik na to ha. Kita mga adult, it is our duty, our mission, na kining mga anak na to, no? Ayun na lang anak sa imong silingan. Kanang imong anak, og sa kwan pa, og sa discipleship pa, kanang imong gidisciple. Anak pa na imo. Imong i-make sure nga mosalig siya sa Ginoo. So biological and spiritual children nato, atong i-make sure nga magsunod sila sa Ginoo. Mauna ang gipangayo sa Ginoo nato mga igsoon. And through that, diha makalihok ang Ginoo nga from weakness to worship. Maunay nakanindot. So kung magpabili na siya nga weakness mga igsoon, kay mao natag unsay resulta kung weakness. No, kung ibutang nato diha nga weakness na nimo, so dali ra ka ma-fall, dali ra ka ma-destroy sa kaaway because na kay weakness ana.
Kinsa ganito nga warrior mga kaigsunan nga di gyud mapildi si Achilles. No? Di gyud siya mapildi sa kinsa kay di madutlan siya ba. Pero naay part sa iyang lawas nga mao ra gito kung mao toy maigo patay gyud siya. Asa dapit? Na? Sa iyang kiting. Ang iyang heel. Maoy kuan, maoy weakness niya. Which is very difficult to hit. Lisod kay igon. Pero mga igsoon, naagyo na kahibaw eh. Basta may bawaan na imong weakness. Unya ang nakahibaw, imong kaaway, wala ka. Di ba? Kung ang kaaway makahibaw sa imong weakness, he will destroy you. But if you are going to submit your weakness to God, He can turn it into something beautiful. No? Himuon niyang worship. Because kung asa tahuyang mga igsoon, diha mas mulig-on ang kusog sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon anak kanindot. Mao na nga ayaw na lang, di na lang taan ang atong kaaway. Ayaw mo kuyog-kuyog, anak. Ari ta kuyog sa Ginoo, pirmi. So meaning, buhaton na to kung sa gisugo sa Ginoo. Mao na kabisihan na to. No? Nya di na nato na kuanon nga magpadayon ta ani nga nakadungog ta, instruksyonan ta, gibadlong ta, niya pagkahuman, paggawas na to din, ibalik na sa tagihapon sa ato ang gustong kinabuhi. Naminaw. Tinuod na to ba? Kaya tinuod na ning pulong sa Ginoo God. So inaot pa nga naatay nakuha ron mga igsoon nga magamit na to para sa atong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we are so grateful for this moment sa among kinabuhi, Lord, nga ikaw nagahatag kanamo og nindot kaayo nga higayon og opportunity nga makagather me og reward before me manguli sa imong gingharian. And thank you so much, O God, for the privilege nga mahimo nimong servant. Lord, sa kadaghang tawo aning kalibutan na, usami nga imong gipili, usami nga imong gusto nga gamiton para sa pagpangita sa mga nangawala. So please help us, Lord God, nga kining among kinabuhi nga sama sa usa ka tanom nga malarag rani usa ka adlaw. Hinaot pa nga samtang wa pa na nahitabo. Amo nang mabuhat ang imong isugo. And please help us, Lord, not to be diverted because the devil will do his best to divert our attention. So please help us, Lord, to focus sa imong guidance nga mao ang imong pulong. Naim daghan nga buot mo guba o mo discourage sa amoa, Lord, kabahin sa pag-believe sa imong pulong, but please help us to keep on believing in your words. Salamat kay Lord sa Holy Spirit nga mao'y among magtutudlo gyud, nga mao'y makatabang namo sa pag-apply aning mga pulong. And please help us to believe and to follow His guidance. Thank you, Lord, and all the glory and honor we give it back to you, O God, this morning. In Jesus' name, amen.